So hello guys, meron tayong ginawang monitor ngayon. Nabili natin for 2,000 pesos. Gaming monitor siya ng Asus ROG. So 240 Hz. So no power siya, galing na siya sa ibang technician. So sabi hindi ba daw nabuksan, pero syempre chinek natin. Ayan, upon checking, sira yung dalawang capacitor. Tatlo. So isa, dalawa, pinunta natin, and then tatlo. So na-replace lang natin yung bloated capacitor, and then so ayan, so ay mag-focus. So ayan, bloated siya, napansin nyo. So ayan, ito ay 25 volts 100 microfarad. So issue to ng mga monitor ngayon, lalo na ganitong mga high-end monitor. Meron itong GPU or parang graphics card, but G-Sync driver yan, I think. So may heatsink siya sa loob, may parang sinarado ko na siya, so hindi natin makita. So pinalitan natin itong dalawa, saka yung isa kanina, and then pagsaksak ko, so ito yung adapter nya, sinek natin kung okay naman yung voltage. So check natin. So, ayan siya. So Asus. So, di ba? Sa market, I think nasa around 15,000 pa to. Monitor na to. So, hindi ko lang sure, pero nasa ganung price range or 10k. So gagamitin na lang siya as personal monitor. So ito para sa ilaw niya, backlight doon sa ilalim niya. So ayun yung stand niya. Okay. So yun lang guys. So pag may na-encounter kayo no power na monitor, especially yung ganito mga high-end na monitor, kasi ito 240 Hz to, biruin mo. Gaming monitor to, for competitive gaming talaga to, lalo na mga FPS gamers. Yan. So may service mode siya, pwede nyo update yung firmware, pero wala tayong socket ng ganyan. Although pwede natin hanapan ng pin out and then resolder, pero masyadong hassle. Okay na, gamitin na natin as is. So yun lang guys. Medyo dadalasan ko mag-upload ng mga videos ngayon kasi madami naman ako na ayos, pero hindi ko na, tamad lang tayo mag-upload. So sorry about that. So guys, see you next video ulit. Thank you.